kumusta kayo mga kapatid sa lahat nating mga kapatid sa ibayong pananampalataya na palaging nagsunod sa atin ngayon? Sa ngalan ng aming Arsobispo, Bishop Martin Omuan, sa mga kaparian sa lokal na simbahan, itong iyong kapatid, Brad Wendell Talibong, sa Society of St. Vincent de Paul, Vincentian, at sa Catholic Faith Defenders, muling magkasama ninyo upang ating talakayin ang mga importanteng paksa na may kalambigitan sa ating pananampalataya. May mga kapatid na nating pumasok ngayon sa chat board natin, sa chat section. Mamaya basahin ko ang ating mga kapatid na nag-message ngayon. No? So, salamat sa palaging pagsunod ninyo sa ating palatuntunan sa YouTube channel. Ating mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, daming mga nagsunod sa atin talaga, no? Lalo na mga kapatid nating OFW at gustong matutunan ang mga pagtanggol sa ating pananampalataya sapagkat ang dami na ngayong mga nagsusulputang sikta, no? Na sila din ay umaangkin na sila ay tatag ng ating Panginoong Hesus sapagkat ayon sa kanila, nasa Biblia ang kanilang pangalan. Halimbawa, yung Iglesia ni Cristo. Hindi lang si Felix Manalo ang nagdala sa naturang pangalan, Iglesia ni Cristo. Mayroon pang Church of Christ na itinatag una pa kay Felix Manalo, sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo, yung kay Alexander Campbell. At itong dalawa, pawang umangkin sa nakasulat sa Romans 16:16. Samantalang si Eliseo Soriano naman, ang dating daan, yung Iglesia sa Diyos sa Ligi at Suhay, galing sa Iglesia sa Diyos sa Ligi at Suhay ng Katotohanan, sila na may umangkin sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15. At hindi lang yan, mayroon pang umangkin sa buong mundo mismo. Si Kibuloy, no? Na galing sa Davao. At dami na mga nagsusulputan ngayon. Sa record, merong 22,160 na mga nagsusulputang iglesia. Pero yung iba nating mga kapatid sa pananampalataya, lalo na kahit sa simbahang Katoliko, merong mga kasama natin sa simbahang Katoliko na naniniwala na kahit iba't ang mga relihiyon, ito'y galing lamang sa Diyos. Pero hindi yun totoo. Yun ang tinatawag na indifferentism. Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Hindi talaga totoo na ang lahat na reliyon na nagsilitawan ngayon na tinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay ito'y puros totoo na sa Diyos. Sapagkat kung yun na kahit iba't ibang pangalan, iba't ibang founder, ito'y totoo, hindi totoo. Kung gayon, yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 24, na sa kanyang pangalan, daming mga bulaang tagapangaral ang lilitaw upang mandaya. No? So, different religions contradict one another and contradictions can never be equally true. Kaya, paano po natin makita at makilala ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus? Una, lahat ng mga iglesia, kahit hindi tunay, kahit yung mga nagsulputan, ang lahat ay historical, may kasaysayan. Sino ang nagtatag, kailan na itatag, at saan natin mabasa na ito'y itinatag lamang. Di ba? Malinaw yan. Pero, sa sinabi ko na sa inyo, kung marinig ninyo ang mga iba't ibang mga ministro at mga pastor na palaging nagtuligsa at bumatikos sa ating pananampalataya, tingnan nyo. Di po ba ang kanilang tuligsa hanggang sa
doktrina lamang ng simbahang Katoliko at pati na sa at lalo na sa Santo Papa. Di niyo marinig sa kanila na mariing tinulig sa nila ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Di ba kayo nagtaka? Bakit hindi nila tinuligsa ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Yung mga born again, kahit yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, ikolorom ang simbahang Katoliko sapagkat ito'y hindi narehistro sa Securities and Exchange Commission, SEC. Sapagkat wala, hindi tulad sa ibang sekta, gaya kay Felix Manalo, na may nakalagda si Felix Manalo sa Securities and Exchange Commission ang narehistro niya ito, ang nakasulat sa Espanyol pa na language, Quilos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo. No? So, yun na, isa lang siya sa mga founders. Ngunit, sabi ng mga born again o iba pa mga sekta, ang simbahang Katoliko hindi narehistro. Kaya kolorom. Hindi naman ba yan? Kapag narehistro ka sa Securities and Exchange Commission, totoo ka na sapagkat daming mga nagsulputang tatag lamang na tao ay rehistrado mismo sa Securities and Exchange Commission. Ngunit, alam nyo ba na merong jurisprudence bakit ang simbahang Katoliko yung hindi katulad ng iba na yung founder mismo ay nakarehistro at may lagda pa sapagkat nakasulat yan sa aklat na Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, no, na sa pahina 568 ang nakasulat ay ganito, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Yun pala ang dahilan. No? Kung iparehistro, ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay matagal nang umakyat sa langit. Magpetisyon pa sila sa Korte Suprema upang ipabalik ang ating Panginoong Jesucristo, lumagda lang sa rehistro. So, kaya hindi batayan na kung ang isang sekta ay narehistro sa Securities and Exchange Commission, ay tunay na. Bakit? Sa Pasugo Magazine lang, pinatunayan ng Pasugo Magazine, ano o mano ang katunayan na ang isang sekta na ang pangalan ay Iglesia sa Diyos kay Perez, ang Iglesia sa Diyos haligi at suhay ng katotohanan ay walang kaugnayan sa unang iglesia sapagkat ang naturang sekta ay nakarehistro sa SEC at ipinakita pa nila ang ilang bahagi sa SEC registration. So, ayon sa kanilang konklusyon, ito ang katunayan na ang iglesia na Iglesia sa Diyos at haligi at suhay ng katotohanan ay hindi totoo sapagkat rehistrado sila. Kung yun ang argumento ng mga ministro, baka nakalimutan nila, pati sila narehistro din sa Securities and Exchange Commission. Nakasulat, Quilos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. Kahit kay Buloy, narehistro rin. At natupad sa ating panahon ngayon, mga kapatid, yung mga nagsusulputan na sikta. Tingnan nyo, bawat mga tagapagtatag sa naturang sikta, iba, may mga posisyong inangkin. O na, yung Mormons, propeta daw, si Ellen Goldwhite, propeta rin ang paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. Si Felix Manalo, ang paniniwala nila ay anghel. At bakit hindi mabasa sa Biblia? Pakinggan muna natin yung mga ministro nila. Ito ang kanilang argumento. Pagkatapos ang hinuhulaan, kundi yung gawain na kanilang gagampanan. Tama po, kapatid na Romel. Kaya kung sasabihin naman nila na bakit sa bagong tipan ay naroon ang pangalan ni na Juan Bautista, Apostol Pablo, at ng Panginoon sa Cristo, samantalang ang Teka Felix Manalo ay wala, ay sapagkat mga kaibigan, tapos na po ang bagong tipan ng Biblia. So, yun ang dahilan. Bakit hindi natin makita sa Biblia umano ang pangalan ni Felix Manalo? Sapagkat yung kay Juan Bautista, mabasa natin sa Biblia, sapagkat nang
naipanganak na at natupad ang hula tungkol kay Felix Manalo na siya isang anghel o mano, abay, tapos na ang Biblia. Yon ang kanilang argumento. So, pinaniniwalaan nila na si Felix Manalo ay isang anghel. Ngunit, si Pastor Kibuloy naman iba ang kanya. Sapagkat siya talaga ang may-ari sa buong mundo, sa buong sanlibutan. Kaya nga, sabi niya, noong una, ayaw niyang makipagdebate kay Eliseo Soriano. Bakit? Sapagkat siya na ang katotohanan. Inangkin niya ang Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 6. Pakinggan po natin siya. Ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya eh. No, si Lucifer nga, tinalo niya. Ninyo siya eh. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate. Tapos sabi mo, tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag-debate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Hindi siya natakot kay Lucifer, kay Soriano pa, ayon kay Kibuloy. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Anong dahilan? Bakit hindi siya haharap ng isang maginoong debate o mano? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Yung pahayag ng ating Panginoong Hesus ayon sa nakasulat sa San Juan Kapitulo 14, versikulo 1, 6, inangkin naman ni Kibuloy kung yung pahayag ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 10, versikulo 16, inangkin ni Felix Manalo, iba naman ang kay Kibuloy, no? Siya ang katotohanan, siya pa ang may-ari ng mundo, umano. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. So, inangkin niya talaga ang pahayag ng ating Panginoon, mga kapatid, na kailangan dadaan kay Kibuloy, umano, upang makapunta ka sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pumunta ng langit. Kahit ano pang gawin niyo pagtapagpisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako may-ari ng kaluluwa niyo? Na siya na nga ang may-ari umano ng kaluluwa natin. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ang buong mundo. Siya na umano ang may-ari, mga kapatid. Magdidebate ako sa inyo mga hunghang kayo. Sino kayo? Yun ang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. Iba naman ang pahayag ni Eliseo Soriano. Di ba? Sabi niya, kung pinaniniwalaan mo lang na ang isang santo ay Diyos, idolatre na yan. Pakinggan muna natin siya. Pero, maliban sa pahayag niya, siya mismo'y umaamin, galing sa bibig niya, na kasama niyang Diyos, pati siya, Diyos na rin. Pakinggan natin siya. Iisipin mo man lang na yan ay may pagka-Diyos, bawal na ng Biblia. Narinig niyo ba? Iisipin mo na lang na may pagka-Diyos, bawal na yan, idolatre na yan. Yun ang pahayag niya. Isipin mo pala, bawal na eh. Isipin mo lang, bawal na yan. Tunayan nga, iisipin mo man lang na yan ay may pagka-Diyos, bawal na ng Biblia. Isipin mo pala, bawal na eh. So isipin mo lang, bawal na umano, mga kapatid. Ngayon, kung yon ang argumento niya, isipin pa lang na may pagka-Diyos, bawal na. Sino po ba ang nag-iisip na dahil kasama niya ang Diyos, siya Diyos na rin? Pakinggan natin. Mga kapatid, kasama niya ang Diyos, siya umano'y Diyos na rin. Okay, sandali muna ha. So, ayun, makita natin ang iba't ibang mga tagapagtatag sa mga nagsulpot ng reliyon, may inangkin na mga iba't ibang posisyon na kahit sa ating Panginoong Hesus ay kanilang inangkin. Hindi tayo magtaka niyan. Dahil kahit na iglesia ng ating Panginoong Hesus na itinatag ng ating Panginoon, inangkin pa rin nila. Pero, ang hirap mabura ang katotohanan na ang totoong iglesia
ay ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus at ito'y pinatunayan mismo sa kasaysayan o history. Palagi natin ginagamit ang history, Gloriar Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Kaya nga sinabi natin mga kapatid, kung ang simbahang Katoliko, para sa kanila, ito'y hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo, ito lang ang itanong ninyo. Kung ito'y hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo, sino ba ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Tulad ng sinasabi nila, saan natin mabasa? Batay sa history, hindi yung batay sa istorya. Saan natin mabasa na ang simbahang Katoliko ay tatag lamang ng tao? Sapagkat yung mga kinaaniban nila na relihiyon, mga kapatid, mabasa natin sa kasaysayan kahit na sa kanilang SIC registration na yon ay pawang tatag lamang ng tao. Okay. So, dami ng mga nagkukomento ngayon. Mamaya babasahin ko yung mga comment na pumasok para ma-acknowledge natin ang ating mga kapatid na ang karamihan ay nasa ibang bansa na nanonood sa atin ngayon. Na isa sa mga pabalik-balik na tuligsa kahapon, tinalakay po namin kasama si Brad Paul Sinugat sa Kotos TV sa kanyang programa kung lahat ba ng uri na imahen o larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. So, sa lahat na gustong may mga katanungan tungkol diyan ay pwede kayong manood sa mga uploaded na video tungkol sa naturang mga sagot namin. Now, itong isa sa mga pabalik-balik nila na argumento at katanungan sa pagtuligsa sa pananampalataya ng simbahang Katoliko na bakit umano kung hindi natin sinamba ang mga larawan, bakit ang simbahang Katoliko ay nagprosesyon ng mga santo? Yung mga larawan ng mga santo, yun ang kanilang paulit-ulit. So, masama ba? Ngayon, ang tanong, masama ba mga kapatid ang pagprosesyon ng imahen o kaya estatwa ng mga santo? Una, sagutin natin ito punto por punto. Kung meron kayong The Living Bible na translation, isang Protestant na translation o salin, mabasa ninyo letra por letra sapagkat yung ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, gusto talaga nila na letra por letra. So, una, hindi naman masama ang magsagawa ng prosesyon kahit na may imahen o estatwa. Bakit? Baka magtanong ang mga karamihan sa ating mga kapatid na bakit sinabi mong hindi masama? Katunayan na hindi masama ang pagprosesyon, mga kapatid, sapagkat kahit sa Biblia, mabasa natin na may naganap na pagprosesyon gamit ang larawan o imahen hindi sa Diyosan, kundi sa mga banal. Kahapon at tinalakay ni kapatid na Paul ang mga Diyos-Diyosan. Di po ba? Na kung tingnan ninyo ang mga Diyos-Diyosan, pinangalanan niyan sa Biblia, sa Bible. Pero yun bang tinutukoy na mga Diyos-Diyosan na pinangalanan sa Biblia? Yun ba ay nasa simbahan Katoliko? Wala tayong mabasa na nasa simbahan Katoliko ang naturang mga Diyos-Diyosan na pinangalanan. Halimbawa, ano po ba ang Diyos-Diyosan? Unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 4, ang Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. At alam natin mga kapatid na sa Biblia mismo pinangalanan. May pangalan ni Baal at Asyera. Mabasa natin na yan sa Unang Hari, Kapitulo
18, versikulo 18 hanggang 19. May imahen o larawan ng Diyos na ang pangalan ay si Molek, na mabasa natin yan sa Levitico Kapitulo 18, versikulo 21. May pangalan na Diyos-Diyosan na si Dagon, na mabasa natin yan sa mga Hukom Kapitulo 16, versikulo 23. May Diyos-Diyosan naman sa Biblia na ang pangalan ay Asarte at Milcom, na mabasa natin sa mga Hari Kapitulo 11, versikulo 5, unang mga hari. Mabasa din natin ang pangalan sa Diyos-Diyosang si Simos at si Molek sa unang mga hari, Kapitulo 11, versikulo 7. At meron pang mga Diyos-Diyosan na binanggit sa Biblia. Sila si Sokot, Binot, Nergal, Asima, Nebkas, Tartak, si Adramelech at si Anamilik, na mabasa natin sa ikalawang mga hari, Kapitulo 17, versikulo 29 hanggang 31. Dami pa. Sa Gawa ng mga Apostoles, Kapitulo 7, versikulo 43, si Molek at si Rephan, binanggit pa ng mga Diyos-Diyosan. At sa Gawa, Kapitulo 19, versikulo 27, meron pa si Artemis, ang dakilang Diyos. So, si Guya, binanggit pa sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 41. Ito ang uri ng mga Diyos-Diyosan na mariing ipinagbabawal. Ngayon, kung iyon ang mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan at palagi nilang ina-accuse tayong mga Katoliko na sumamba ng mga Diyos-Diyosan, ito bang mga larawang ito tulad ni Dagon, nila ni Astarte, nila ni Molok, ni Molek, nila ni Simos, nasa loob ba ito ng simbahang Katoliko? Hindi. Tinalakay din natin, mga kapatid, na hindi lahat ng uri ng larawan ang ipinagbabawal o imahin ang ipinagbabawal ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung basahin natin ang Harper's Bible Dictionary, page 267, ang nakasulat ay ganito: all idols are images, but not all religious images are idols. Malinaw yan. All idols are images, but not all religious images are idols. Kahit sa Biblia, merong ang banal na templo ng Diyos ay may mga larawan. Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17 hanggang 22. So, mula pa sa Lumang Tipan, na mabasa yan, mga kapatid. So, okay, balikan natin. Yung tungkol sa pagprosesyon. No? Dahil kahit noon pa man, si Propeta David at kahit na si Propeta Joshua, silang dalawa ay mga alagad ng Diyos. Ngunit sila'y nagsagawa ng prosesyon. Tingnan niyo ang unang Chronicles, Kapitulo 15, versikulo 14 hanggang 15. Lalo na kung gamitin niyo yung salin ng Protestante na The Living Bible, sapagkat yung mabasa natin doon ay prosesyon talaga ang mabasa. Sa New American Bible, accordingly, the priests and Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord, the God of Israel. The Levites carried the ark of God on their shoulders with poles, as Moses had commanded according the word of the Lord. Yun sa mabasa natin sa Josue Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7, sa tinatawag na The Living Bible, ang nakasulat talaga ay prosesyon. No? Ano po ba ang prosesyon nila? Yung Ark of Covenant. Okay, patuloy natin. Sa Josue Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7 sa New American Bible. Summoning the priest, Joshua the son of Nun said to them, take up the ark of covenant with 7 of the priests carrying. Yung mga pari pa ang nagdadala nito sa ark of covenant. No? Then, sa 7, he ordered the people, proceed and surrounded the city with the picked troops marching ahead of the ark of the Lord. So malinaw, mga kapatid, na
binuhat nila at pinasan nila ang Ark of Covenant, ang Arko ng Tipan. At inilibot nila ito sa syudad at ginawa nila. Malinaw na ito isang halimbawang pagprosesyon. Pero kung mabasa natin ito sa Biblia, bakit hindi pinuna ng mga protestante ang ginawa ni Propeta Josue? Na nagsagawa sila ng pagprosesyon gamit ang Ark of Covenant na may mga imahen mismo ng mga kerubin. Take note, hindi lang basta Ark of Covenant ang kanilang ipinagprosesyon dahil ang itaas ng takip ng Ark of Covenant ay may estatwa ito ng dalawang anghel na tinatawag na cherubim. Sapagkat yung cherubim, yun ang first rank sa 9 angelic choirs, sapagkat meron tayong 9 angelic choirs. Cherubim, seraphim, thrones, dominions. Also, meron tayong principalities, archangels, angels. So, ngayon, mga kapatid, malinaw na kahit sa The Living Translation Bible, ang ating mabasa sa Números, Kapitulo 7, versikulo 28, whoever Moses went into the tabernacle to speak with the Lord, he heard the voice speaking to him from between the two cherubims above the ark's cover, the place of atonement that rests on the ark of the covenant. The Lord spoke to him from there. Mga kapatid, tulad lang sa ginawa ng simbahang Katoliko na nagsagawa tayo ng prosesyon tuwing pista. Hindi ito nangangahulugan, mga kapatid, na isa ng pagsamba sa mga estatwa o kaya'y larawan na ipinagprosesyon. Tulad sa ginawa sa Josue Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7. No? Bakit ba hindi itinuligsa ng ating mga kapatid yung mabasa mismo sa Josue Kapitulo 6, versikulo 7 na nagsagawa sila ng prosesyon sa The Living Bible, prosesyon talaga. Bakit ang mga Katoliko, maliban sa Katoliko, meron pang mga parang Katoliko din, di ba? Yung Pilipinista. May mga larawan, pero may mga imahen. Narinig nyo ba na sila'y tinuligsa din ng mga ministro ng ibang pananampalataya? Hindi. Di ba? Hindi yun tinuligsa ng mga kapatid sapagkat ang simbahang Katoliko lamang ang palaging tinuligsa nila sapagkat itong simbahang ito ang simbahang tunay na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang kanilang tuligsa ay hanggang sa doktrina at sa papa lamang. Okay, patuloy po natin. No? Bakit po nagsagawa tayo ng prosesyon tuwing piyesta? Upang ipahayag natin, lalo na sa piyesta, sapagkat yung piyesta kasi ng mga santos, yon ang pagpasok nila sa kaharian ng langit. Yung mga namarter, no? Karamihan. Kaya nga, sa Awit Kapitulo 116, versikulo 15, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. So, bakit nagsagawa tayo ng prosesyon? Kung basahin natin ang Colossians chapter 2, verse 15, mga kapatid, sa Good News Bible, ang mabasa natin ay ganito. And on that cross Christ freed himself from the power of spiritual rulers and authorities. He made a public spectacle of them by leading them as captives in his victory procession. Ang tanong aling pagkapanalo? At saan? Ito po'y laban sa kasamaan. Natalo ng ating Panginoong Hesus ang kasamaan sa pamamagitan ng pagpako sa cross. Kaya sinasabi, in his victory procession.
At ayon naman sa Hebrews Kapitulo 2, versikulo 14 sa New American Bible, now, since the children share in blood and flesh, he likewise shared in them, that through death he might destroy the one who has the power of death. That is the devil. So, yan ay isa sa mga dahilan bakit ang simbahan Katoliko ay ipinagprosesyon natin ang mga imahen ng ating Panginoong Hesus na may dalang cross, lalo na sa yung Nazareno, no? Dahil nagrepresenta yon sa biblical na pahayag sa Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14 at sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 15 na natalo ng ating Panginoong Hesus ang kasamaan sa kaniyang pagpasakit at kamatayan at muling pagkabuhay matapos siyang ipako sa cross. Okay. Meron pang isa sa mga mariing tinuligsa ng ating mga kapatid, yung kung hindi niyo sinamba ang mga imahen, bakit mo niyo hinipo? Bakit mo kayo nagpupuna sa mga imahen? Kung talagang hindi niyo sila sinamba. Bakit? Una, meron po ba sapagkat yung doktrina nila, Bible alone, Biblia lamang, dapat ang mabasa sa Biblia ay yon ang paniniwalaan. Mabasa po ba sa Biblia na pag humalik at magpupunas ng imahen, iyon ay pagsamba na? Kaya nga malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus, San Juan Kapitulo 7, versikulo 24. Ano po ba ang sinabi ng ating Panginoong Hesus? Huwag kayong maghusga batay sa inyong nakita. Ngayon, ito ang paulit-ulit na pagtuligsa sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat ayon sa kanila, o kung hindi ninyo sinamba ang mga larawan o imahen, bakit kayong mga Katoliko ay humihipo sa mga imahen, nagpupuna sa mga imahen, o naghahawak sa mga estatwa ng mga santo? Okay, una mga kapatid, dahil ang paniniwala ng mga Katoliko, na ang himala o mga milagro, kung saan ang isang bagay tulad ng imahen, ay ginagamit din ng Diyos bilang instrumento para padamahin ang kaniyang kapangyarihan. Naalala nyo ba ang nakasulat, ginamit ito ni Brother Paul kahapon, Números Kapitulo 21, versikulo 9. Ano po bang ginamit ng Diyos upang mapadama ang kaniyang kapangyarihan sa pamamagitan ng imahen? Moses accordingly made, nagsagawa siya ng tanso na ahas, di po ba? At sino mang makakita sa naturang tanso na ahas, kapag sila'y nakagat ng makamandag na ahas, ay sila'y hindi mamamatay. Tulad din ng pagmimilagro ng muling nabuhay ang isang bangkay na ang katawan ay nakahipo, aksidenteng nakahipo lang sa buto ng isang banal. Saan natin na mabasa? Ikalawang Hari, Kapitulo 13, versikulo 21 sa New American Version o kahit sa ibang salin na Biblia, mabasa natin na yung bangkay dumapi sa buto ng isang banal na si Propeta Eliseo ay muling nabuhay. Yun ang reliquia. No? So, milagro ang nangyari mga kapatid sa pamamagitan sa mga banal na bagay. Kung matatandaan natin, isang himala din sa isang babae na may sakit nang humawak siya mismo sa damit ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa mabasa natin sa San Marcos Kapitulo 5, versikulo 25 hanggang 29, na nang humawak ang naturang babae na may sakit, siya'y
gumagaling agad. Kaya malinaw mga kapatid, na sa mga halimbawang ito, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga banal na tao, mga banal na bagay tulad ng mga relikya, bilang instrumento ng kaniyang kapangyarihan na ipaabot sa tao. Halimbawa, sapagkat gusto talaga na, may mabasa ba? Tingnan niyo ang Gawa Kapitulo 19, versikulo 12. Sa pamamagitan ng mga panyo, ito'y nakapagtaboy ng demonyo at nakapagaling sa mga may kapangyarihan. May mabasa ba na sinabi ng ating Panginoong Hesus yun, letra por letra, sapagkat gusto ng ating mga kapatid, letra por letra talaga mabasa sa Biblia? Wala. Pero malinaw mga kapatid, na yung mga relikya, yung mga sacred images nating mga Katoliko, tinalakay na namin yun kasama ni Father Darwin Gitgano, na even sa 1st century, 2nd century, meron ng mga early Christian na mga sacred images kahit sa katakom. At sa kasaysayan, pinatunayan na yun si St. Luke ay isang pintor at una niyang ginawa na sa kaniyang pagiging pintor ay ang larawan ng perpetual health, no? Okay. Okay, sa ngayon mga kapatid, ating munang babasahin yung mga pumasok na nagko-comment sa ngayon, ha. Dami nang nanonood natin sa ngayon, ang dami nang nagko-comment. Pero babasahin ko muna sapagkat kanina pa lang daming may nag-request na sa atin na mag-live na umano sapagkat naghintay sila. Okay. Galing kay kapatid na Yusol, magandang araw kapatid sa pananampalataya. Galing kay John Andre Soriano, hello brother Wendell Talibong, watching from Amaya, Tansa, Cavite. Galing kay kapatid na Mel Jerbal, maayong adlaw, watching from Trias, Cavite. Salamat po sa mga taga Cavite. Ito si kapatid na Nina Dionis, palagi ito nagsunod kahit kay Father Darwin Gitgano at kay Brad Paul, no? Hello po, bro. Hello po mga kapanalig, pagpalain kayong lahat. Salamat bro Wendell. God bless. Always sana po magpatuloy kayo magbigay ng aral. Okay, salamat po. Kay kapatid na Jason Santa Juana, gandang umaga, Brother Wendell. Napanood niyo po ba ang mga video ni Cesar ng INC? Lagi kayong tinitira ni Cesar. Oo, napanood ko yon, pero sabi ko, kahapon, sabi ko, kung dahil sinabi ni Cesar na hinihintay umano ako sa buong mundo na sagutin siya, ito ang offer ko sa kanya. Payag ba siya na gawin naming talakayan sa pamamagitan ng Zoom? Patunayan muna niya na official siya at may pahintulot siya sa Iglesia ni Cristo. Payag ba siyang makipagtalakayan o patunayan niya na yung kinaaniban niyang Iglesia na itinatag ni Felix Manalo o kaya si Felix Manalo ay anghel sa pamamagitan ng Zoom? So, yun ang offer ko sa kanya. Sapagkat, mapatunayan niya na siya talaga ay opisyal na may pahintulot sa Iglesia ni Cristo kung tanggapin niya ang naturang offer. Okay. Salamat po. Kapatid Nina Dionis, sana po magpatuloy kayong magbigay aral sa aming mga Katoliko, lalo na doon maghihina ang pananampalataya. Salamat po kapatid na Nina Dionis. Galing kay kapatid na Juan Honrado, magandang umaga Brad Wendell. God bless po Team Maria at mga CFD. Kapatid na Yusol, Brad Wendell, gusto ko ring magbalik Katoliko ang mga kapatid ko, kaya gusto kong matuto talaga. Okay. So, pag-aralan mo yung mga doktrina at ang magandang pagdepensa ng ating pananampalataya
pananampalataya ay yung isabuhay natin ang ating natutunan sa ating simbahan, no? Sapagkat may isang aklat na palaging ginagamit ng Iglesia ni Cristo na ang pamagat ay ang pamagat ay Faith of Our Fathers, pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 30 ng maikda ay si James Cardinal Gibbons ang nakasulat kasi sa naturang aklat mga kapatid. Sa pahina 30, ito'y paulit-ulit nilang ginagamit na nalulungkot aming ipagtapat ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan nitong mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katotohanan na marami sa kanila ang nabubuhay na di ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkus nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot ng mga iskandalo. Dapat na iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila'y nagiging daan ang mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan mga Katoliko'y lalong kare-marimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Iyon ang palagi nilang inulit-ulit. Kaya nga, sa palagi nilang inulit-ulit, sa palagi kong pagsagot sa kanilang tuligsa, gamit yan, namemorya ko na ang naturang pahina. Pero, tingnan niyo, napansin niyo ba ang nakasulat sa ginamit nila? Malinaw naman. Ang sino mang mga nagkasala sa loob ng simbahang Katoliko ay nagkasala hindi dahil na sila'y Katoliko, dahil sila'y hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Malinaw yan. Pero hindi ibig sabihin sapagkat ipalitaw kasi ng mga ministro, tingnan nyo, bulok na ang moralidad ng simbahang Katoliko. Kung ituloy lang natin pagbasa, no? Ang iniwasan nila, ang pagkabanal ay isang tanda ng tunay na iglesia sapagkat sa ating pananampalataya ay sinasabi natin ng ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. Okay. Ating kapatid na si Jason Juana, tanong ko lang brother, kung sa kumpisal lang po ba mapatawad ang kasalanan, pwede po mapatawad kahit sa dasal lang po? Salamat. Okay. Kapatid, maraming salamat. Una, ang ordinary na paraan upang tayo'y mapatawad sa kasalanan, lalo na sa mortal na kasalanan, ay ang Sacrament of Reconciliation, yung pangungumpisal. Ecclesiastes 5:6, sa Biblia, kung magkasala ka, mangungumpisal ka sa pare ng Diyos. Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 21 hanggang 22, ang kapangyarihang ito'y ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang mga apostol at ito'y nagpatuloy hanggang sa kaniyang mga pare. Pero ang tanong niya, sa kumpisal na ba? Merong ordinary na paraan sa kumpisal, merong extraordinary. Ano yung extraordinary? Yung act of contrition. Halimbawa, kung ikay mamamatay na, o malapit na mamatay niya, walang pare na magpakumpisal sa inyo. Pero nagsagawa ka ng act of contrition. Act of contrition. Pero paano po ba natin marinig na napatawad na tayo? Yan mahirap. Kaya alam ng Diyos na tayo'y tao at hindi mga anghel. Nangangailangan tayo ng mga signs and symbols or sacrament na marinig natin sa pamamagitan ng kaniyang ministro na tayo'y pinatawad. Kaya kailangan na bago pa man aabot sa atin na tayo'y malapit na mamatay, dapat mangungumpisal tayo. At kung mangumpisal man tayo ng pare, dapat isulat natin ang ating mga kasalanan na nagawa sapagkat kung meron tayong 10 na kasalanan, kung hindi natin yan isulat, pag harap natin sa pare, baka 4 na lang ang ating matandaan. No? Isulat talaga. Isulat talaga ang mga kasalanan at babasahin mo yan. Okay? So, mas mabuti, bawat buwan, mangungumpisal tayo sa mga pare. Bakit? Kailangan na bawat buwan mangungumpisal tayo. Di po ba? Halos yung karamihan araw-araw mag-exercise. Bakit po araw-araw kailangan mag-exercise? Dahil upang hindi tayo magkasakit.
Bakit kailangan, kung maari, every month ang ating confession upang hindi tayo madaling matukso sa kasalanan? No. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 22? Di ba sinabi niya, ang kapayapaan ay sumasa inyo? Kailan natin maangkin ang naturang kapayapaan? Kung tayo'y mangungumpisal. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa naturang talata, sino mang kasalanan na patawarin niyo, ay patawarin ko rin. Okay, halimbawa kapatid. Halimbawa, pag may pumasok kahit anuman kaliit sa mata, buong katawan ay mag-react. Bakit buong katawan natin mag-react? Sapagkat may pumasok sa mata na dili para sa mata, na hindi para sa mata. Dapat makuha yan. Sapagkat kung hindi yan makuha, baka grabe pa ang resulta. Anong kaugnayan nito? Kung magagalitin ka, kung hindi ka, wala kang gana na magdasal at magsamba, may pumasok sa katawan na hindi para sa katawan o pumasok sa kaluluwa na hindi para sa kaluluwa. Reaksyon yan. Labi na, lalo na kung magagalitin ka, mainit ang ulo mo, yan. Na may pumasok sa ating kaluluwa na hindi para sa kaluluwa. Iyon ang kasalanan at iyon ang dapat makuha sa pamamagitan ng kumpisan. Sabi ng mga protestante, sa susunod, tatalakayin natin yan, Sacrament of Reconciliation. Bakit po ba kailangan pa na mangungumpisal sa pari? Ang pari ay tao lang. Bakit hindi tayo diretso sa Diyos? Okay, halimbawa, di po ba alam ng karamihan na ang Diyos lamang ang magkapaggaling sa may sakit? Di po ba? Bakit kung karamihan, kahit na yung ibang sekta magkasakit, bakit pumunta sila sa doktor na ang doktor rin? Kung ang doktor na tao magkasakit, hindi ibig sabihin na hindi na siya makapagaling ng sakit sapagkat siya ang person in authority. Yun din ang Sacrament of Reconciliation. Okay? Sa susunod, tatalakayin natin yan. Merong tinatawag na extraordinary act of contrition, pero mahirap mapatunayan natin na itong ginagawa ko talagang act of contrition. Mapatunayan natin ang ating act of contrition sa pamamagitan ng paglapit natin ng ministro sa Sacrament of Reconciliation. Pero kailangan lista niyo ang mga kasalanan sapagkat kung meron tayong kasalanan at mahiya tayo na isabi ito sa pare, that is bad confession. No? Okay? So, meron pa. Salamat sa ating kapatid na nagtanong. Okay, kapatid na okay. Maliban sa confession, kailangan natin ang mga kapatid ang prayer. Sa spiritual warfare, remember this, we are in the field of spiritual warfare. Palaging inulit-ulit ito ng ating Panginoong Hesus. No? Na nandito tayo sa digmaang spiritual. Kahit na sa mga apostol o si San Pedro, unang Pedro kapitulo 5 versikulo 8. And in the spiritual warfare, first know your enemy and know their tactics. Whether we like it or not, whether we believe it or not, we are in the field of spiritual warfare. We have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of that war will determine to our eternal destiny. Fight in a good fight. Okay? Now, sa spiritual warfare, tandaan natin ito mga kapatid. More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Marami pa mga nagkukomento, no? Si kapatid na G-Pax man spider. Mayong adlaw bro Windel og sa tanang watching from Balamban, Cebu. Asko ngano nga wala mag-live si Father Darwin. Gipix pa ang kuan kapatid, ang signal namo, no. Okay.
Galing kay kapatid na Jason Santa Juana. Brother Wendell, bakit po aalis sa DXDD? Saan na po kayo pupunta? Patuloy pa rin tayo sa evangelization, mga kapatid. No? Evangelization. Okay, sapagkat mabot ng panahon na hanggang 30 lang kami kasama si Neptali. Okay. Dito sa kay kapatid na Armando Gutad. Brother Wendell, good morning. God bless. Salamat po. Angelo Fernandez, we are talking about faith. Hindi ko basta-basta lang ibibigay. Dapat totoong simbahan lang talaga. Salamat po. Okay. Sa kapatid na Roy Viv, Church of Trial and Error. Church of Trial and Error. Angelo Fernandez, salamat Bro Wendell. Kapatid na Ferdi Thao, sana po bumalik na ang mga Kristiyano sa traditional Latin Mass. Salamat po. Saint Padre Pio inspired me to embrace this Mass of our Catholic faith. Dio gracias. Salamat po. Okay. Good morning po, Brother Wendell. Salamat, kapatid na Jeffrey Ramos. Kapatid na Mel Jerbal. Basta mga piki, ingat na ingat talaga yan sa pagsunod sa Biblia. Hindi nila alam na ang final instruction ni Kristo ay ang makinig sa simbahan. Yes. Kung naniniwala kayo na Bible alone, sola scriptura lang, abay, Biblia mismo ang kinontra niyo. Bakit? Ano po ba nakasulat sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15? Ang iglesia ng Diyos ay siyang haligi at suhay ng katotohanan. Iglesia po. Ang haligi at suhay ng katotohanan. Sapagkat sa pamamagitan ng totoong iglesia, malaman nyo ang mga misteryo. Ayon sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 10. Okay, salamat po. Galing kay kapatid na Fred Manoris. Good evening, Brother Wendell, watching from Ibus, Cavite. Membro po ako ng ministry Families of Christ. Salamat po. At Iho. At Emho. Salamat po. God bless you always dahil sa programa niyo ni Father Darwin Jendo at Brad Melchor, CFD. Salamat. Galing kay Jeffrey Ramos Miller. Tama po. Okay. Ito pa, galing kay Brad Greg Bakbak. Good evening again, Brother Wendell. Keep up the good job watching from Bahamas. Salamat po. Galing kay kapatid na Ariel Del Rosario. Pinagapalang umaga po, Bro Wendell, at sa mga lahat na nagsubaybay. Galing kay Bro Sol Paul Anda. Good morning, Bro Wendell watching. God bless us all. Salamat po. Galing kay Dominador Ray. God bless, Bro Wendell. Galing kay Brad Niel, Jamaica Alhambra. Hello po, Brad Wendell. Okay. Yung request mo na mag-live, live na talaga tayo. Galing kay kapatid na Jelmer Bal, bakit inirehistro yung simbahang Katolika? Sila pa yung nagpundar ng panggoberno dito sa Pilipinas. Totoo nga. Kaya nga sa jurisprudence, may jurisprudence kasi Berlin versus Ramirez sa aklat na Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon. Ang nakasulat ay, the Roman Catholic is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Okay. Nagbalik si kapatid Daniel, Jamaica Alhambra. Good morning, Brother Wendell. God bless to all CFD. Mapagpalang umaga po. Thanks to God. May sumagot na po sa mga tuligsa. Galing kay kapatid na Purge message retracted. Okay. Galing kay kapatid na Daniel Jamaica Alhambra. May-ari ng mundo. Si Lucifer ang may-ari sa sanlibutan. At kaya so yun ang kanyang komento. Dami pang nagko-comment ngayon mga kapatid, pero ang dami. Mga more than
200 siguro itong pumasok na comments dito, mga kapatid. No? Hindi na talaga to, sorry talaga, hindi ko ito mabasa lahat sapagkat ilang minuto na lang. No? So, ako po yung nagpasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating pananampalataya, sa ating programa live dito sa ating YouTube channel. Marami pong salamat, mga kapatid. Sana kami ni Father Darwin at mga kasama ay isama niyo sa pagdasal sapagkat sabi ko, we are in the field of spiritual warfare, at sa spiritual warfare, more prayer, more power. No prayer, no power. At maraming salamat sa pagsubaybay, mga kapatid. Sa susunod, siguro, yung mga katanungan, dami pa. Kapatid na Rafael Cadelina, pumasok sa atin ngayon. At marami pang mga kapatid natin na mga pumasok. So, more than mga 500 siguro itong mga nagkukomento. Oh. Hindi ko mabasa lahat, mga kapatid. Salamat po. Salamat po sa inyong pagsunod. Hanggang sa susunod, itong inyong kapatid, Brad Wendell Talibong, tandaan niyo ang pahayag ni Saint Cyril, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. At ayon naman sa mga Santo Fides Quarens Intellectum, faith seeking understanding. Salamat po, hanggang sa susunod. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, ating tatapusin ito sa isang dasal. In the Holy Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now, purify us, and wash us clean from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from whatever evil spirits we have come entanglement. Mother Mary, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother and we are your children. Jesus crucified, cover us, our family, our relatives, and friends, and all our possessions with your precious blood. Amen. In the Holy Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.